Mainit si Secretary Larry Gadot, no? Pero okay yan, di ba? Para at least merong tagasita na mas may boses kaysa sa atin. Pero i-echo lang din natin para at least makarating din sa mga kababayan natin. Ato, pasok, attorney. Resign, Sara, resign. Dapat Galit na galit ka. Sige. nang mag-resign itong si Sara Duterte as Vice President because he has lost the moral ground to sit as the Vice President of this country. Dahil sa laki ng kanyang mga kasalanan, magmula pa doon sa mga intelligence funds at confidential funds na talaga namang halatang halata na wilaldas lang niya. At tungkol din doon sa mga expenses na milyon-milyon ng Office of the Vice President na ang mga naka-item ay sobrang laki ng mga procurement nila. Actually, okay nga no. At least ngayon, marami na talaga nag-iingay na well-known no na mga what do you call this? Mga figures, no? Political figures na at least may boses, no? So yan na nabo-voice out, mas naririnig, no? And then syempre, yung trabaho namin bilang vlogger or influencer. Okay, influencer. Diba alam mo? Influencer. At least mai-echo para yun naman makarating hanggang dyan sa baba. Kakamali ka, mga items na nagkakahalaga ng halos 10% lamang from the amount that you have placed in your expenses, talagang halatang halata. No? Kaya dapat na itong si Sara ay mag-resign na. At itong affidavit ni... Mag-resign ka na, bro. Ano pa inaantay mo? Mag-resign ka na daw. Mahina ba yung kay Secretary Larry? Madriaga ay punong-puno ng mga katotohanan magmula sa mga detalye, sa mga pangalan at sa mga lugar. Talagang makikita mo yung mga detalye at yung mga pangyayari ay talagang makatotohanan. At kaya dapat ay itong si Sara ay mag-resign. At bakit naman siya papasyal doon sa 10 oras ng gabi, doon sa... Ayun no, ba't ka nga naman papasyal dyan? Papasyal ka 10 oras ng gabi tapos gusto ang papasyalan mo BJMP pa, kulungan pa, patay tayo sa'yo. Tapos gusto mo hindi kami maghinala. Ayan, okay na. Hindi kasi kanina nahinaan natin. Dapat pala on off na lang. BJMP para kausapin itong si Madriaga sapagkat natatakot siya na ito ay ilabas. Nailabas na. Kaya ngayon ay talagang wala nang karapatan itong si Sara na maging Vice President. Kaya Sara, resign. Dapat na lang na mag-resign ka dahil wala ka namang... Kasi and then yun nga most probably, sige patapusin na nga natin muna. Alam, napakababaw ng utak mo, isa kang boba, saksakan ka ng boba, hindi ka marunong magsalita. Lahat na lang gusto mo basahin, walang laman yung ulo mo. You cannot even speak straight English, you cannot expound your thoughts. Paano na yan? Wala ka man lang statesmanship on anything. Alam mo nung nandun ako sa United Nations General Assembly sa Doha, Qatar, yung mga ministers doon, ang gagaling nila magsalita. Pero sila, mga galing pa ng mga African countries yan, pero ang gagaling nila magsalita nang walang binabasa. Nakakausap namin na talagang based on their experience, yung kanilang thoughts, yung kanilang mga sinasabi, the way they explain, ang gagaling nila. Itong si Sara, napakaboba, saksaran ng boba, walang alam. Kaya talagang hindi siya dapat maging Vice President. Buti na lamang at nahalata na natin kung ano pala ang qualities niya, kung ano ang capacity niya, kung ano ang mental state of mind niya. Talagang hindi po pwede talagang maging leader yung ganyan dahil boba, saksakan ng boba. At wala talagang alam. At bukod pa doon, indulgence tayo pa. Kaya dapat talaga, mag-resign ka na. Sara, mag-resign ka na. Ginugulo niyo ang Pilipinas. Puro kayo destabilization. Masama ang epekto sa ating bansa, pero sige pa rin kayo. Hindi kayo nag-iisip para sa bansa. Iniisip niyo, kaya niyo kasi gustong mag-resign si BBM o tanggalin si BBM, ay para makalibre kayo sa inyong mga kasalanan, para maitago ang inyong mga kaso. Kaya ganyan. Kaya kayo nagdi-destabilize. Kaya ikaw, Sara, dapat mag-resign ka na. Wala kang silbi. Boba ka. Boba, saksakan ng boba. Nananawagan ako sa ating mga otoridad na ilipat ng detention si Madriaga because of the propensity of Sara Duterte to order killings. Kung si Presidente Bongbong Marcos, si Lisa at si Martin nga ay inorderan niya na patayin. What more pa itong si Madriaga na nakakulong. Kaya dapat ay ilipat yan at bantayan ng gusto pati sa pagkain at baka siya ay lasunin at baka rin siya ay patayin dyan sa riot dyan sa BJMP. Kaya dapat ilipat yan sa lalong madaling panahon. Agad-agad ay ilipat at yan ay bigyan ng proteksyon na hindi siya magagalaw ng kahit sino man at mahirap na, baka yan ay patayin yan. Alam nyo naman, yung kanyang binabanggit doon sa kanyang affidavit ay mahilig magsalita ng ipapapatay. Kaya dapat yan ay talagang pangalagaan. Yun, patay kayo dyan. Umulan ng bobo.
Meron ako meron ako hinahanap na isang video, hindi ko siya makita. No? Hindi ko makita eh. Yun sana maganda-ganda rin eh. And umulan ng bobo, no? Ngayon ulitin natin. Pag ulit natin, saka natin siguro pwede nating reaction na yung post natin tapos reactionan para mas maganda. Ha? Okay lang ba? O yan, sige. Resign, Sara, resign. Dapat nang mag-resign itong si Sara Duterte. Oo, tama nga naman. Mag-resign ka na. Ano pa inaantay mo? Nahiya ka ba? Nahiya ko. Pagka magre-resign, wag ka nahihiya. Sakay ka namin dyan. Alam namin. Mag-resign ka na. Huwag ka na mahihiya. As the Vice President because he has lost the moral ground to sit as the Vice President of this country dahil sa laki ng kanyang mga kasalanan. Magmula pa doon sa mga intelligence funds at confidential. Ayan. Hindi, tama rin naman eh. Yung intelligence fund, matagal na yan eh. Hindi niya sinasagot, di ba? Nagkaroon na ng mga hearing, and even yung impeachment, merong ganyan, di ba? Pero unfortunately, yung impeachment daw, kesyo lalabanan, pero yung pala, nag-file ng petition sa Supreme Court. Diba? Ngayon, ang ganda, napakaganda ng sigaw ni Atty. Larry Gadon. Mag-resign ka na. Lamang from the Tama, yun eh. Yun yung rin eh. Bino mo, nagkakamali ka sa maliit na bagay. Paano pa doon sa malaki? amount that you have placed in your expenses. Talagang halatang halata. Pero hindi, malaki yung pinag-uusapan natin, milyon-milyon eh, no? Dapat na itong si Sara ay mag-resign na. At pangyayari ay talagang makatotohanan. At kaya dapat ay itong si Sara ay mag-resign. At bakit naman siya papasyal doon sa 10 oras ng gabi, doon sa BJMP, para kausapin itong si Madriaga sapagkat natatakot siya. Nakita niyo naman yung ugali ni Sara, no? O ay ilabas. Nailabas na. Kaya ngayon ay talagang wala nang karapatan itong si Sara na maging Vice President. Kaya Sara, resign. Sara, resign. Dapat na mag-resign ka dahil wala. Alam niyo, ito yung gusto ko kay, Secretary Gadon. Very passionate siya, no, na pagka nagsalita. Tsaka yata, yung mga nag-downplay kay Secretary Gadon, tapos yung ibang mga loyalista pa, kapwa. Hindi solid na loyalista to. Solid to. Hindi nito pababayaan si PBBM. Ano mang alam, napakababaw ng utak mo, isa kang boba, saksakan ka ng boba, hindi ka marunong magsalita. Lahat na lang. Di ka marunong magsalita. Dream on, sasot bayot. Ang daming hindi papayag, no? Na maging presidente yan. Managinip ka na lang daw, niloloko ka ni Gusto mo basahin, walang laman yung ulo mo. You cannot even speak straight English, you cannot expound your thoughts. Well-trained ako dito sa mga tropa nating Indian, tsaka Pakistani. Pag sinabi kong, I go there, no more you, where is you? Dapat alam na nila yun. Man lang statesmanship on anything. Alam mo yung nandun ako sa United Nations General Assembly sa Doha, Qatar, yung mga ministers doon, ang gagaling nila magsalita. Pero sila, mga galing pa ng mga African countries yan, pero ang gagaling nila magsalita nang walang binabasa. Nakakausap namin na talagang kanilang thoughts, yung kanilang mga sinasabi, the way they explain, ang gagaling nila. Itong si Sara, napakaboba, saksara ng boba. Walang... Grabe. Hindi talagang bobo naman talaga si Sara eh. 'Di ba? Swerte nga niyan eh. Kasi si PBBM, nakita na natin yan, sumabak na ng debate yan. Nakipag-alaskahan, nakipagtagisan kay kahit walang katangi-tangi yung walang ka-charming. Walang charm yung sino ba to? Yung Bopol. 'Di ba? Swerte nga niya eh. Kasi si PBBM, ayaw na talaga ni PBBM makipagdebate pag dun sa sa what do you call that? Yung lalo na pagka sa ibang network that time. Kasi nga napagkakaisan siya eh. Siya yung pinakamalakas that time. So he felt obliged na wag nang lumaban, wag nang
makipagano. Pero magaling sa debate si PBBM. Nakita naman natin eh. Eh si Sara, kay Cayetano. Eh si Sara, nagtago din dun sa ganong hindi pa naman natin nakita ko na ang ganda siguro panoorin nun. Ang ganda sana nun, no? Yung mga kung lumaban siya ng sino ba mga vice president nun? 'Di ba? Ay itok, atok, itik, otok. I think katok, kotok. Because of the numbers, it took a while for the people. Naulol eh. Di ba? Biglang naulol si Sara. Ang ganda nun. Hindi pa debate yun. Nauulol na. Nakita nyo? Malamang pagka naasar yun, bantaan yung pagbantaan. Di ba? Yun ang maganda ron pag pinagbantaan niya yung niya yung kalaban niya. Yun ang maganda ron. Alam. Kaya talagang hindi siya dapat maging vice president. Buti na lamang at nahalata na natin kung ano pala ang qualities niya, kung ano ang capacity niya, kung ano ang mental state of mind niya. Talagang napakalayo. Hindi po pwede talagang maging leader yung ganyan dahil boba. Oo naman. At, agree. At bukod pa doon, Inday Lustay pa. Kaya yun. Inday Lustay. Inday Lustay. dapat talaga, mag-resign ka na. Sara, mag-resign ka na. Ginugulo niyo. Oo, tama. Puro kayo destabilization. Masama ang epekto sa ating bansa, pero sige pa rin kayo. Hindi kayo nag-iisip para sa bansa. Kaya kayo nagdi-destabilize. Kaya ikaw, Sara, dapat mag-resign ka na. Wala kang silbi. Boba ka. Boba sa Sara ng boba. Nananawagan ako. Bobang. Kawawa din no? Sa ating mga otoridad na ilipat ng detention si Madriaga because of the propensity of Sara Duterte to order killings. Kung si Presidente Bongbong Marcos, si Lisa... Text na. Kung ako ang mamiminiin nyo, no? Ang nyo sana si si Tanay Nings Ming Ming Hong. Ming Ming Hong. Ana po, mauwi na ang mahal na nanay natin. Ana mo, umuwi nga. Pasok, attorney. At si Martin nga ay inorderan niya na patayin. What more pa itong si Madriaga na nakakulong. Kaya dapat ay ilipat yan at bantayan ng gusto pati sa pagkain. At baka siya ay lasunin. At baka rin siya ay patayin dyan sa riot dyan sa BJMP. Kaya dapat ilipat yan. Pwede. Lalo na kung buti wala na dyan si Bantag. Kung hindi, tiklo, di ba? Lalong madaling panahon, agad-agad ay ilipat proteksyon na hindi siya magagalaw ng kahit sino man at mahirap na, baka yan ay patayin yan. Alam nyo naman, yung kanyang binabanggit doon sa kanyang affidavit ay mahilig magsalita ng ipapapatay. Kaya dapat yan ay talagang pangalagaan. Ako naman, no, talagang I agree with Secretary Larry Gadon. Bobits naman talaga yan si Sara. Yung wala talagang walang takmau, 'di ba? Walang takmau sa Gedli. Kaya sana talaga it's either hindi na mabigyan ng pagkakataon para tumakbo kasi marami pa rin na loloko 'di ba? And yun nga, baka makachamba pa. Okay na yung Pilipinas. Baka imbis na pag ganyan biglang gumanon 'di ba? Baka biglang dumausdos, mahirap na. Kaya, yun nga sana, wag na mabigyan ng pagkakataong tumakbo. So sana mapigilan na yan through impeachment or otherwise, mailabas na sa 2026 yung warrant of arrest ng ICC. Magtongit kayo doon, mag-ama. Yun ang maganda doon. Pag kayo nagtongit, panalo ang taong bayan dyan. Thank you very much, Secretary Larry Gadon.